Bumukas ang malaking pinto ng simbahan at isang malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa pisngi ni Irene Salazar. Hindi yon ang simoy ng pagmamahal na inaasahan ng bawat nobya sa kanyang araw ng kasal. Ito ay simoy ng kawalan ng pag-asa. Nakasuot siya ng puting trahe de boda na binili ng magiging biyenan niya, si Doña Angeline Villarreal. Isang kasuotan na dapat ay simbolo ng bagong simula. Ngunit sa kanya ay tila isang balabal ng pagkakakulong. Ang bawat hakbang niya patungo sa altar ay parang pag-akyat sa isang bitayan, habang ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa matinding pagtataka. Ang kanyang ina, nasa langit na. Ang huling bilin nito, ang nagtulak sa kanya sa pilit na oo na ito. Irene, anak, huwag mong pababayaan ang pangako mo. Ang pamilyang Villarreal, ang magiging takbuhan mo. Iyon ang huling hininga ng kanyang ina. Isang bigat na pasanin sa kanyang balikat, higit pa sa bigat ng mahabang belo na humahatak sa kanya. Napakaganda mo, Irene. Bumulong si Tita Elena, ang kaisa-isang kamag-anak niya na dumalo. Habang inaalalayan siya sa pasilyo, ngumiti si Irene, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, gusto niyang sumigaw, tumakas, at huwag nang lumingon pa. Ngunit paano niya magagawa iyon? Ang pangako sa ina ay sagrado. Ilang metro na lang at makikita na niya ang lalaking pakakasalan niya. Si Gio Villarreal. Ang pangalan pa lang nito ay nagdadala ng iba't ibang emosyon sa kanya. Pagtataka, pagkadismaya, at isang malalim na lungkot para sa kanyang sarili. Bata pa lang siya, kilala na niya si Gio. Isang playboy, pasagulero, at walang direksyon sa buhay. Kabaliktaran ng lahat ng pinangarap niya sa isang lalaki. Paano siya makakahanap ng pagmamahal sa isang taong ganoon? At paano niya makakalimutan si Justin? Si Justin, ang nakakatandang kapatid sa ama ni Gio. Ang tanging tao na nagparamdam sa kanya ng pagmamahal at proteksyon nung bata pa siya, nang magtrabaho ang kanyang ina sa mansyon ng mga Villarreal. Si Justin ang nagpakita sa kanya ng mundo, ng mga libro, ng malalalim na usapan, ng mga pangarap na abot kamay. Si Justin ang kanyang prinsipe, ang kanyang unang pag-ibig, na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Si Doña Angeline, na may ngiting matamis ngunit malungkot, na tila ba ay nakikisimpatya sa kanya. Huwag kang malungkot, Irene. Nandito lang ako para sa'yo. Bulong minsan ni Justin habang pinipisil ang kanyang kamay. Ang mga salitang yon ay tila kandila sa dilim, ngunit hindi sapat upang liwanagan ang buong silid ng kanyang kaluluwa. Naabot na niya ang altar. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, hindi dahil sa excitement, kundi sa takot. Tumigil ang mundo. Nasa harap niya na si Gio. Nakatayo ito, nakasuot ng itim na suit na nakakabit sa kanyang maskuladong pangangatawan. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at mayroong matalim na tingin sa kanyang mga mata na tila ba ay walang pakialam sa lahat ng nangyayari. Huli siyang dumating. Isang tradisyon na siguro nito ang maging pabaya. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ni Gio. Walang init, walang kislap ng pagmamahal, tanging isang walang saysay na blangko na tingin. Sa ilalim ng kanyang labi, merong bahagyang pagngisi si Gio. Isang ngisi na tila ba ay nang aasar o kaya naman ay nagpapahiwatig ng isang sikreto na siya lamang ang nakakaalam. Irene, sumasang-ayon ka bang maging legal na asawa ni Gio Villarreal? Ang bawat salita ng pari ay parang martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Kailangan niya itong gawin para sa ina, para sa pangako. Opo, Padre. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, pilit at puno ng lungkot. Pagkatapos ng seremonya, sa reception, hindi na halos nakasama ni Irene si Gio. Abrido ito. Tila naiinip,
At mas inuna ang kausap ang kanyang mga kaibigan, ang mga kasama niya sa pagiging playboy na ikinukwento ng lahat. Si Irene naman ay napapalibutan ng mga babaeng tumitingin sa kanya na may awa at pagtataka. Kawawa naman si Irene, si Gio pa talaga ang napangasawa. Mukhang wala siyang nararamdaman para sa kanya. Tingnan mo nga, ni hindi niya magawang ngumiti. Sayang, napakabait pa naman niya. Sana si Justin na lang ang napangasawa niya. Narinig niya ang mga bulungan. Masakit. Ngunit totoo naman. Si Justin ang para sa kanya. Si Justin ang kailangan niya. Ngunit narito siya, bilang asawa ni Gio. Irene, okay ka lang? Lumapit si Justin. Hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang nangiti ay nakakagaan ng loob. Ngunit sa mga mata nito, mayroon ding lungkot na tila ba ay nakikita niya ang kanyang pinagdadaanan. Okay lang ako, Justin, sagot niya. Pilit nang ngumiti. Halika, ihatid na kita sa kwarto, sabi ni Justin habang kinukuha ang kanyang kamay. Pagod ka na. Tumango si Irene. Pakiramdam niya ay isa siyang manika na hinahatak kung saan-saan. Pagdating sa kwarto, isang malaking silid na tila ba ay mas malawak pa sa buong bahay nila noon sa probinsya. Lumapit siya sa bintana. Ang buwan ay nakangiti sa kalangitan na tila ba ay nakikiramay sa kanya. Ito na ang kanyang bagong buhay bilang asawa ni Gio Villarreal. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Gio, nakaluwag na ang kurbata at tinanggal ang kanyang coat. Ang kanyang amoy ay amoy alak at kaunting usok. Wala siyang pakialam kung nasaan si Irene o kung ano ang nararamdaman niya. Nagdiretso siya sa banyo. Lumabas siya pagkatapos ng ilang minuto, nakasuot ng puting t-shirt at shorts. Napansin niya si Irene na nakatingin sa kanya. Ano? Matalim na tanong nito. Napayuko si Irene. Wala. Hindi na umimik si Gio. Naglakad siya patungo sa kama na tila ba ay wala siya sa kwarto. Humiga siya sa kabilang bahagi ng kama, tumalikod kay Irene at kinumutan ang sarili. Naiwan si Irene na nakatayo. Ang kanyang puso ay nanlalamig. Ito na ba ang kanyang buhay? Ito na ba ang pagmamahal na ipinangako sa kanya ng mundo? Bumulong si Gio, isang tinig na malamig at puno ng babala, habang nakatalikod pa rin. Huwag kang umasa ng kahit anong galing sa akin. Ito ay kasal lang. Nagising si Irene sa isang kwartong hindi kanya. Malaki, marangya, at puno ng mga gamit na tanging sa pelikula lamang niya nakikita. Isang malaking chandelier ang nakabitin sa gitna. At ang malawak na bintana ay nagpapakita ng isang malawak na hardin na puno ng sari-saring bulaklak. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaan, isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa kanya. Tumayo siya at tanging ang katahimikan ng kwarto ang naririnig niya. Wala si Gio, malamang ay umalis na ito o sadyang hindi na niya maalala kung umuwi pa nga ba ito kagabi. Parang hangin lang ang presensya nito sa kanyang buhay. Irene, bumangon ka na. Naghihintay si Doña Angeline para sa almusal. Kumatok ang isang katulong. Ang kanyang tinig ay magalang ngunit mayroong bahid ng lamig. Ito na ang kanyang bagong buhay. Isang buhay na puno ng protocol at walang emosyon. Pagbaba niya sa hapagkainan, nakita niya si Doña Angeline na nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa. May seryosong mukha habang nagbabasa ng dyaryo. Sa tabi nito ay si Justin na may matamis na ngiti nang makita siya. Magandang umaga, Irene, bati ni Justin at hinila ang upuan para sa kanya. Hindi ka ata nakatulog ng maayos. Magandang umaga rin, sagot ni Irene habang umuupo. Medyo. Normal lang iyan, sabi ni Justin. Malaki ang pagbabago sa buhay mo. Si Doña Angeline naman ay tiningnan lang siya at bumalik sa pagbabasa ng dyaryo. Ni walang bati, ni walang ngiti. Ito na siguro ang trato sa kanya. Isang taong hindi gaanong mahalaga, isang pawn lamang sa laro,
ng pamilyang Villarreal. Si Gio po, ma'am? Tanong ni Irene. Pilit na pinatatag ang boses. Umalis na siya ng maaga. May importante raw na meeting, sagot ni Doña Angeline nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Isang matalim na sakit ang tumusok sa kanyang dibdib. Hindi man lang nagpaalam, hindi man lang nag-abalang magpakita ng respeto. Talaga nga yatang walang pakialam si Gio sa kanya. Huwag mo nang intindihin yan, Irene. Bulong ni Justin habang pinipisil ang kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Kilala mo naman si Gio. Ganyan talaga siya. Pero nandito ako para sa'yo. Palagi. Ang mga salita ni Justin ay tila balsamo sa kanyang sugat na puso. Si Justin lamang ang tanging liwanag sa madilim na mundo ng mga Villarreal. Si Justin ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa na hindi pa lubos na nawawala ang lahat. Pagkatapos ng almusal, inalok ni Justin si Irene na igala siya sa hardin ng mansyon. Ang ganda ng hardin ninyo, sabi ni Irene habang tinitignan ang mga rosas na namumulaklak. Ang hardin na ito ang paborito kong puntahan kapag malungkot ako, sabi ni Justin habang ngumiti. Maraming alaala dito. Dito ko rin madalas nakikita ang mama mo nung bata pa tayo. Nagpatuloy si Justin sa pagkukwento ng mga alaala nila noong bata pa. Kung paano siya nito tinuruan magbasa, kung paano siya nito pinoprotektahan mula sa mga nangaasar, at kung paano sila nagplano ng mga pangarap na magkasama. Ang bawat salita ni Justin ay nagbabalik sa kanya sa nakaraan. Sa panahong simple pa ang lahat. Sa panahong alam pa niya kung sino ang kanyang mamahalin. Napakabait mo talaga, Justin, sabi ni Irene habang nakatingin sa mga mata nito. Para sa'yo, Irene. Palagi, sagot ni Justin at bahagyang pinisil ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at doon, sa hardin, sa ilalim ng init ng araw, tila ba nagkaroon ng bahagyang pag-asa sa kanyang puso. Kinagabihan, habang nag-iisa si Irene sa kanyang kwarto, naisipan niyang ayusin ang kanyang mga gamit. Nasa ilalim ng kama ang isang lumang kahon na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit mula sa probinsya. Mayroon doon isang lumang photo album at doon niya nakita ang isang larawan nila ni Justin noong bata pa sila, nakangiti at magkatabi. Sa loob ng kahon, meron ding isang lumang kwintas na hugis puso. Isang regalo ng kanyang ina bago ito pumanaw. Mayroong nakaukit doon, ngunit malabo na. Find your own. Nakayuko siya. Pilit na binabasa ang nakasulat. Biglang narinig niya ang boses ni Gio. Nasa labas ito ng kanyang kwarto, nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses ay tensyonado at tila ba ay meron itong pinagtatalunan. Hindi ko pwedeng pabayaan si Irene, sabi ni Gio na mayroong matalim na tono. Kailangan ko siyang protektahan. Nagulat si Irene. Sino ang kausap ni Gio at bakit niya kailangan siyang protektahan? Hindi ba't siya ang taong walang pakialam? Nagpatuloy ang pag-uusap ni Gio, ngunit hindi na maintindihan ni Irene ang mga sumunod na salita. Napatingin siya sa larawan nila ni Justin, pagkatapos ay sa kwintas. Ang kanyang puso ay puno ng pagtataka. Sino nga ba talaga si Gio Villarreal? At ano ang totoo sa likod ng lahat ng kanyang nakikita? Lumipas ang mga araw sa mansyon Villarreal. Ang buhay ni Irene ay tila isang teleserye na paulit-ulit. Almusal na puno ng katahimikan kasama si Doña Angeline at ang mga matatamis na salita ni Justin na nagsisilbing pampakalma. Si Gio, isang multo lamang, umaalis ng maaga, umuuwi ng gabi, at kung minsan ay hindi na umuuwi. Ngunit ang mga lihim ay hindi maaaring manatiling nakatago ng matagal. Isang hapon, habang naglalakad si Irene sa pasilyo, narinig niya ang mahinang ungol mula sa kwarto ng matandang lola ni Gio, si Lola Consuelo, na matagal nang may sakit at halos hindi na makakilos. Sumilip si Irene at nakita si Gio. Hawak nito ang kamay ng lola
at dahan-dahang pinupunasan ang kanyang noo. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga mata na karaniwang matalim at walang emosyon ay puno ng lambing. Bumabasa siya ng kwento sa lola, isang lumang kwentong bayan na paborito nito. Ang tinig ni Gio ay malumanay at puno ng pagmamahal. Ito ang Gio na hindi pa niya nakikita. Ito ang Gio na kabaligtaran ng playboy na kilala ng lahat. Napatingin si Irene at mabilis na nagtago. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Bakit hindi niya ito kailanman nakita noon? Dahil ba sa kanyang mga prejudgment? Kinabukasan, inalok siya ni Justin na magtanghalian sa labas. Kailangan mong lumabas-labas, Irene. Hindi ka pwedeng laging nakakulong dito. Nang nasa isang mamahaling restaurant sila, nagkwento si Justin ng mga bagay tungkol sa pamilya Villarreal. Alam mo, Irene, sabi niya, habang malalim ang tingin, si Gio, bata pa lang, iba na. Laging may gulo. Kailangan ko laging ayusin ang mga problema niya. Masakit, kasi kapatid ko siya. Patuloy si Justin sa pagkukwento ng mga kapalpakan ni Gio, ng mga babae nito, ng mga bisyo. Ang bawat salita ay tila laso na unti-unting pumapasok sa isip ni Irene. Binubura ang bahagyang pagbabago ng kanyang pananaw. Muli niyang naaalala ang Gio na kanyang kinasusuklaman. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganun siya, dagdag ni Justin. Pero huwag kang mag-alala, Irene. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Hindi kita pababayaan. Napangiti si Irene, isang ngiting puno ng pasasalamat. Si Justin nga talaga ang kanyang tagapagligtas. Isang araw, habang naglilinis ng kanyang kwarto, nakita ni Irene ang isang lumang sobre sa ilalim ng kanyang mesa. Walang pangalan, walang address. Binuksan niya ito at nakita niya ang isang resibo mula sa isang ospital sa probinsya nila, Hospital ng San Jose. Ito ang ospital kung saan pumanaw ang kanyang ina. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang pangalan ng nagbayad, Gio Villarreal. Hindi isang donasyon mula sa Villarreal Foundation, kundi mula mismo kay Gio. Malaking halaga iyon. At ang petsa ay ilang araw bago pa siya mapangasawa ni Gio. Nagulat si Irene. Ito ba ang Gio na walang pakialam? Ito ba ang Gio na puro gulo lang? Bakit niya gagawin yon? Kinagabihan, nang umuwi si Gio, hinarap siya ni Irene. Gio! Sabi niya habang hawak ang resibo. Ano ito? Napatingin si Gio sa resibo at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging seryoso ang kanyang muka at mayroong bahid ng galit sa kanyang mga mata. Wala kang pakialam dyan. Wala akong pakialam? Nagtaas ng boses si Irene. Ito ang ospital kung saan pumanaw ang mama ko, Gio. Bakit ka nagbabayad doon? At bakit mo itinago sa akin? Tiningnan siya ni Gio, isang tingin na puno ng pagod. May mga bagay na hindi mo na kailangang malaman, Irene. Hindi na kailangang malaman? Lumapit si Irene. Ikaw ang asawa ko, Gio. At naniniwala ako na may karapatan akong malaman ang mga bagay na may kinalaman sa pamilya ko. Napabuntong hininga si Gio. Okay, ang kaibigan ko ang nagpapatakbo ng ospital na yan. Meron silang financial problem at tinulungan ko sila. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Irene. Bakit mo kailangang itago? Hindi ko naman kailangang ipagsabi ang bawat ginagawa ko. Sagot ni Gio at tumalikod. Huwag mo na itong intindihin. Napailing si Irene. Hindi siya naniniwala. Mayroon itong itinatago. Ngunit ano? Naalala niya ang kwintas na hugis puso. Kinuha niya ito at tiningnan. Sa ilalim ng salamin, mayroong isang maliit na ukit. Find your own truth. Lihim ba ito ng kanyang ina? O paalala lamang, kinabukasan, habang nag-aalmusal, sinabi ni Gio, nang walang babala, Irene, samahan mo ako sa isang business trip. Nagulat si Irene. Business trip? Saan? Sa Palawan, sagot ni Gio. Kailangan ko ng kasama. Ayaw ni Mama sumama.
Mabilis na napansin ni Irene ang pagbabago sa mukha ni Justin. Ang kanyang ngiti ay naglaho at mayroong matalim na tingin sa kanyang mga mata. Gio, sigurado ka ba? Hindi ba't delikado ang biyahe sa ngayon? Kailangan, sagot ni Gio, nang hindi man lang tumitingin kay Justin. At kung hindi sasama si Irene, may iba akong isasama. Napatingin si Justin kay Irene at ang kanyang mga mata ay tila ba nagmamakaawa na huwag siyang sumama. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagtulak kay Irene na umalis. Nais niyang malaman ang totoo. Nais niyang makita kung ano pa ang maitatago ni Gio. Nais niyang mahanap ang kanyang sariling katotohanan. Ang biyahe papuntang Palawan ay nagsimula ng tahimik. Nakaupo si Irene sa shotgun seat ng SUV habang si Gio ang nagmamaneho. Ang mga tanawin sa labas ay magaganda, ngunit ang kanyang isip ay abala sa mga katanungan tungkol sa misteryosong asawa. Sinubukan niyang magtanong, ngunit ang mga sagot ni Gio ay laging maikli at walang detalye. Bakit kailangan mong pumunta sa Palawan, Gio? Tanong ni Irene. May project ang kumpanya doon. Kailangan kong tingnan. Sagot nito, nakatingin sa daan. Bakit ako ang kasama mo? Bumaling sa kanya si Gio at sa loob ng isang saglit, merong kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi nababasa ni Irene. Kailangan ng kumpanya ng asawa ng CEO sa mga ganitong lakad. Representasyon. Representation. Isang salitang walang kaluluwa. Mas lalo lamang siyang nalungkot. Kahit sa mga sandaling ito, tila ba isa lamang siyang dekorasyon. Nagpatuloy sila sa pagmamaneho. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang paligid ay nagsimisimulang dumilim. Huminto sila sa isang gasoline station para magpa-full tank. Habang bumalik si Gio sa kotse, meron siyang napansin na kakaiba. Isang itim na sedan ang nakaparada sa di kalayuan at mayroon itong mga tao sa loob na tila ba ay nakatingin sa kanila. Gio, may sumusunod ba sa atin? Tanong ni Irene. Ha? Nagulat si Gio. Wala. Guni-guni mo lang yan. Ngunit hindi. Hindi guni-guni ni Irene. Nang umalis sila sa gasoline station, sumunod ang itim na sedan. Mas bumilis ang pagmamaneho ni Gio. Gio, ano ba talaga ang nangyayari? Nag-aalala na si Irene. Huwag kang mag-alala, Irene. Protektahan kita, sabi ni Gio at hinigpitan ang hawak sa manibela. Mas lalong bumilis ang pagmamaneho ni Gio, ngunit ang itim na sedan ay mas mabilis. Unti-unti itong lumalapit. Biglang, isang malaking truck ang lumabas mula sa gilid ng kalsada at humaharurot patungo sa kanila. Hindi ito nakita ni Gio o sadyang huli na para umiwas. Gio! Hindi! Sigaw ni Irene. Sa loob ng isang segundo, tila ba nagkaroon ng slow motion ang lahat. Nakita ni Irene ang mga mata ni Gio. Puno ng takot, ngunit hindi para sa sarili niya, para sa kanya. Irene, yumuko ka. Sigaw ni Gio at sa isang mabilis na kilos, itinulak niya si Irene papunta sa ilalim ng dashboard ng kotse. Isang malakas na ingay ng pagbangga, tunog ng nabasag na salamin, baluktot na metal, at ang malakas na pag-alog ng sasakyan. Naramdaman ni Irene ang matinding sakit sa kanyang ulo at braso. Ngunit ang mas masakit ay ang pagtama ng katawan ni Gio sa manibela at sa windshield. Nawalan ng malay si Irene. Sound of ambulance sirens, distant and echoing. Nagising si Irene sa isang puting kwarto, sa isang puting kama. Ang amoy ay amoy ospital. Narinig niya ang tunog ng mga makina, ang mahinang bulungan ng mga tao. Gio! Ang unang salita na lumabas sa kanyang bibig. Irene, gising ka na. Isang nurse ang lumapit sa kanya. Okay ka na po, ma'am. Konting galos lang sa ulo at braso. Pero si Gio, anong nangyari sa kanya? Nag-aalala si Irene. Sinubukan niyang bumangon, ngunit masakit ang kanyang katawan. Gio ang nakasalo
ng pinakamalaking impact. Mayroon po siyang malalim na sugat sa ulo at mayroon ding internal bleeding. Nasa ICU siya ngayon. Paliwanag ng nurse. Napaiyak si Irene. Ang lahat ng alaala ay nagbalik. Ang pagtulak sa kanya ni Gio. Ang takot sa mga mata nito. Ang pagbangga. Si Gio. Ang Gio na inakala niyang walang pakialam. Ang Gio na inakala niyang isang basagulero. Ang Gio na ngayon ay nakaratay sa kama dahil sa kanya. Pumasok si Doña Angeline sa kwarto. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi para kay Irene. Kumusta si Gio? Ano ang balita? Nasa ICU pa rin po, ma'am. Sagot ng nurse. Napatingin si Doña Angeline kay Irene at sa mga mata nito, mayroong bahid ng galit. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari ito sa anak ko. Sumikip ang dibdib ni Irene. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit wala siyang masabi. Irene, ayos ka lang ba? Pumasok si Justin sa kwarto. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya kay Irene at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Nag-aalala ako sa iyo. Si Gio, bumababa ang luha sa kanyang pisngi. Nasa ICU siya, Justin. Alam ko, sabi ni Justin, habang pinupunasan ang kanyang luha. Gagawin ko ang lahat para maging okay siya. Pero ang importante, ligtas ka. Ngunit sa mga mata ni Justin, meron siyang nakitang kakaiba. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang bahagyang nangiti sa gitna ng kanyang pag-aalala. O guni-guni lamang niya? Gusto kong makita si Gio, sabi ni Irene. Dinala siya ng nurse sa labas ng ICU. Doon, sa likod ng salamin, nakita niya si Gio. Nakahiga. Merong maraming nakakabit na tubo sa kanya. Ang kanyang ulo ay nababalutan ng benda at ang kanyang mukha ay maputla. Napayuko si Irene at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang puso niya ay parang pinipiga. Siya ang dahilan kung bakit nasa ganoong kalagayan si Gio. Siya ang dahilan kung bakit siya halos mawala. Gio, bulong ni Irene habang nakatayo sa labas ng ICU. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagdududa. Hindi ko pala alam kung gaano kakahalaga sa akin. Niyakap niya ang sarili at umiyak. Doon, sa gitna ng sakit at takot, natanto niya ang katotohanan. Si Gio ang mahal niya. Hindi si Justin. Hindi ang pangarap niya, kundi ang lalaking handang magbuwis ng buhay para sa kanya. Gio, gumising ka please, bulong niya. Kailangan kita. Bigla, gumalaw ang daliri ni Gio. Isang bahagyang paggalaw. Nagulat si Irene. Ngunit ang nakakagulat ay ang nakita niya sa labas ng pintuan. Si Justin. Nakatayo ito sa di kalayuan at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Gio. Ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumingiti. Isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng kakaibang kasiyahan. Lumipas ang mga araw, naging buwan. Unti-unting gumaling si Gio. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay naghilom, ngunit ang mas malalim na sugat sa kanyang ulo ay mas matagal bago gumaling. Si Irene ang kanyang naging anino sa ospital. Siya ang nagbantay, nagpakain, at nag-alaga sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo, Gio? Tanong ni Irene, habang dahan-dahang pinupunasan ng labi nito pagkatapos nitong kumain ng lugaw. Mabuti na ako, sagot ni Gio. Ang kanyang tinig ay mahina pa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Irene. Sa bawat araw na lumipas, lalong lumalalim ang ugnayan nila. Nawala na ang pader sa pagitan nila. Ang Gio, na inakala niyang walang pakialam, ay nagpakita ng isang panig na puno ng lambing at pagpapahalaga. Ang mga mata nito ay hindi na matalim, kundi puno ng pagmamahal. Sinimulan ni Irene na tulungan si Gio sa kanyang physical therapy. Bawat hakbang na ginawa ni Gio
Bawat pagtaas ng kanyang kamay ay may kasamang suporta at paghihikayat mula kay Irene. Magkahawak kamay sila habang naglalakad sa hardin ng ospital. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pag-asa. Isang hapon, habang nakaupo sila sa bench, napag-usapan nila ang tungkol sa buhay. "Alam mo, Irene," sabi ni Gio, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo. "Dati, wala akong pakialam sa buhay ko. Puro lang ako kalokohan. Pero nang makita kita, nang makita mo ako," tanong ni Irene, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. "Nang makita kita, parang may nagbago sa akin. Gusto kong maging mas mabuting tao. Gusto kong maging karapat-dapat para sa'yo," sabi ni Gio at hinawakan ang kanyang kamay. "Pero hindi ko alam kung paano." Nagulat si Irene. Ito ang Gio na nagkukwento ng kanyang mga damdamin. Ito ang Gio na naglalabas ng kanyang tunay na saloobin. "Hindi mo kailangang maging perpekto, Gio," sabi ni Irene. "Ang importante, tapat ka. At ang mga ginawa mo para sa akin, hindi ko yun kailanman makakalimutan." Doon, sa hardin ng ospital, sa ilalim ng init ng araw, nagkaroon ng matamis na halik sa pagitan nila. Isang halik na puno ng pagmamahal, pag-asa, at isang pangako ng bagong simula. Pag-uwi nila sa mansyon, iba na ang pakiramdam ni Irene. Hindi na ito isang bilangguan, ito ay isang tahanan. Kasama si Gio, ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagkaroon ng buhay. "Irene, gusto kong ipakita sa iyo ang paborito kong lugar," sabi ni Gio, isang gabi, habang naglalakad sila sa loob ng mansyon. Dinala siya ni Gio sa isang lumang silid-aklatan na puno ng mga libro. Doon, mayroong isang piano. "Dito ako madalas tumatambay kapag may problema ako," sabi ni Gio. "Dito ako naghahanap ng sagot." "Marunong kang magpiano?" tanong ni Irene. Tumango si Gio at naupo sa harap ng piano. Sinimulan niyang tugtugin ang isang malungkot, ngunit magandang melodiya. Ang bawat nota ay tila nagkukwento ng kanyang pinagdaanan, ng kanyang mga kalungkutan, at ng kanyang pag-asa. "Ang galing mo, Gio," sabi ni Irene habang nakaupo sa tabi nito. "Bakit hindi mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito?" "Natatakot ako," sagot ni Gio. "Natatakot akong hindi mo ako tanggapin. Natatakot akong mas lalo mo akong kamuhian." Niyakap ni Irene si Gio. "Hindi. Hinding-hindi iyon mangyayari. Mahal kita, Gio." Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Ngunit mayroong isang anino na hindi pa rin nawawala. Si Justin. Laging merong bulaklak sa mesa ni Irene. Laging merong text message na nagtatanong kung kumusta siya. "Kumusta ka, Irene? Sana ayos ka lang. Kung may problema ka, tawagan mo lang ako." Sinubukan ni Irene na hindi pansinin ang mga ito. Nais niyang mag-focus kay Gio. Ngunit ang presensya ni Justin ay hindi madaling baliwalain. Isang hapon, habang nililinis ni Irene ang bedside table ni Gio, nahulog ang isang lumang libro. Nang pulutin niya ito, mayroong nalaglag na papel mula sa loob. Isang sobre, lumang-luma na. Sa loob nito, mayroong isang nakasulat na pangalan, Gio Villarreal. Nang buksan niya ang sobre, isang dokumento ang lumabas. Isang divorce paper. Mayroong pirma ni Gio sa ibaba at ang petsa ay ilang araw lamang pagkatapos ng kanilang kasal. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang kaligayahan ay tila gumuho. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya para kay Gio ay tila ba isang kasinungalingan lamang. "Gio," bulong ni Irene. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Ano ito?" Nanlalamig ang mga kamay ni Irene habang nakatitig sa divorce paper. Ang pirma ni Gio, ang petsa. Ilang araw lang matapos ang kanilang kasal. Ang lahat ng matatamis na sandali. Ang mga pag-amin ng pagmamahal, ang tila ba'y bagong simula. Lahat ba ay kasinungalingan? Isang malaking paglalaro. Bumalik si Gio sa kwarto, may dalang kape.
Irene, may problema ba? Tanong nito nang makita ang putlang-putla niyang mukha at ang nanginginig niyang kamay na may hawak na papel. Walang sinabi si Irene. Dahan-dahan niyang inabot kay Gio ang divorce paper. Ang ngiti sa labi ni Gio ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nagulat, pagkatapos ay napuno ng lungkot at pagkabahala. Irene, hindi ito ang iniisip mo. Simula ni Gio, ang kanyang tinig ay nagmamadali. Pinirmahan ko yan, oo, pero ano? Gio, putol ni Irene, ang kanyang tinig ay basag. Naisip mong hiwalayan ako ilang araw lang matapos tayong ikasal? Ano ako sa'yo? Isang biro? Isang panakip butas? Hindi, Irene, hinding-hindi. Sagot ni Gio at lumapit sa kanya. Pakiusap, pakinggan mo ako. Mayroong dahilan kung bakit ko ginawa iyon. Napakagulo ng isip ni Irene. Ang puso niya ay naghihikaw sa sakit. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagligtas sa kanya, ay muntik nang sumuko sa kanya. Bakit? Biglang bumukas ang pinto. Si Justin. Nakatayo ito. May dalang bouquet ng puting rosas. Ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit sa mata ni Irene, mayroon siyang nakitang kakaiba. Isang matalas na ningning na hindi niya maintindihan. Irene, mahal, kumusta ka? Tanong ni Justin nang makita ang luha sa mga mata ni Irene at ang tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. Anong nangyayari dito? Justin, bulong ni Irene at agad na lumapit kay Justin, hinahanap ang kapanatagan sa kanya. Si Gio. May gusto siyang hiwalayan ako noon pa man. Nagulat si Justin. Tiningnan niya si Gio na ngayon ay tahimik na nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Gio, totoo ba ito? Tanong ni Justin at unti-unting lumitaw ang galit sa kanyang boses. Nag-aalangan si Gio. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa kay Irene na maniwala, ngunit walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ay tila ba isang kumpirmasyon sa lahat ng takot ni Irene. Sige Gio, magsalita ka, sigaw ni Irene habang bumaba ang luha sa kanyang pisngi. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Napakayuko si Gio. Natakot ako, Irene. Natakot akong hindi kita maprotektahan. Natakot akong hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Ang dami kong problema noon at ayokong idawit ka pa. Pero nagbago na ako, Irene. Nagbago ako dahil sa'yo, sabi ni Gio at sinubukan hawakan ang kamay ni Irene. Ngunit tinabig ito ni Irene. Hindi. Ang dami kong tanong, Gio. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo itinago? Ang lahat ba ay kasinungalingan? Hindi, Irene. Pakinggan mo ako. Nagmamakaawa si Gio. Doon na nagsimula ang malaking pagbabago sa kwento. Lumapit si Justin kay Irene at dahan-dahang niyakap ito. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang bawat salita ay tila isang matalas na kutsilyo. Irene, mahal, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, simula ni Justin. Pero kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Tiningnan ni Justin si Gio na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may galit. Gio, patawarin mo ako, pero kailangan kong sabihin ang totoo kay Irene. Anong pinagsasabi mo, Justin? Matalim na tanong ni Gio. Ang totoo, Irene, patuloy ni Justin at hinawakan ang mukha ni Irene. Ang totoo ay mahal kita. Palagi kitang minamahal. Nagulat si Irene. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. At ang totoo rin, sabi ni Justin habang bumaling kay Gio na may mapanuksong na ngiti. Ang totoo ay ako ang pumigil kay Gio na pirmahan ang divorce paper na yan. Biglang nagbago ang mukha ni Gio na puno ng galit. Justin, anong kalokohan yan? Kasinungalingan, sigaw ni Gio. Ako ang nagdesisyong itago ang divorce paper na yan para hindi ka na masaktan, Irene. Hindi, sigaw ni Justin. Hindi mo ba naaalala, Gio? Ako ang nag-usap sa'yo.
Sabi ko sa'yo, Gio, huwag mong gawin yan. Kawawa naman si Irene. Gusto ko siyang protektahan. Hayaan mo akong gawin yan para sa'yo, para sa pamilya. Nanginig si Irene. Ang kanyang isip ay naguluhan. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Hindi. Hindi totoo yan. Sigaw ni Gio at lumapit kay Justin. Sinisiraan mo lang ako, Justin. Hindi, Gio. Hindi ko kailangan sirain ka. Sabi ni Justin at inakbayan si Irene. Nakita mo na ang totoo, Irene. Si Gio, handa siyang iwan ka. Ngunit ako, handa akong ipaglaban ka. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo dahil mahal kita. Kaya ko siyang pigilan na pirmahan ang divorce paper para hindi ka na niya mabitawan pa, Irene. Kahit na alam kong sasaktan ko ang damdamin mo sa huli. Sabi ni Justin na may isang matamis na ngiti. Gusto ko kasing manatili ka sa tabi ko sa anumang paraan. Napakasakit. Ang lahat ng kanyang paniniwala ay naglaho. Ang Gio na minahal niya ay handang bumitaw. At si Justin, ang kanyang tagapagligtas, ay tila ba mayroong itinatago. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Sigaw ni Irene habang bumaba ang luha sa kanyang pisngi. Sobra na! Lahat kayo ay sinasaktan ako. Tumakbo si Irene palabas ng kwarto. Ang kanyang puso ay basag. Ang mansyon na dating naging tahanan ay tila isang malaking maze na puno ng mga kasinungalingan. Irene, bumalik ka. Sigaw ni Gio. Ngunit huli na. Tumakbo na si Irene. Nagmamadali. Walang direksyon. Habang tumatakbo si Irene, narinig niya ang boses ni Justin na malumanay ngunit puno ng pagnanasa. Tingnan mo, Irene. Siya ang dahilan kung bakit gustong makipaghiwalay ni Gio sa'yo noon. Hindi ikaw ang gusto niya. Biglang mayroong bumagsak sa kanyang harapan. Isang lumang litrato. Nakita niya doon si Gio, nakangiti, at kausap ang isang babae. Malapit na malapit sila. At ang petsa ay ilang araw lamang matapos ang kanilang kasal. Napakasakit ng litrato. Ang kanyang puso ay nabasag sa libu-libong piraso. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya para kay Gio ay naglaho. Pinalitan ng galit, sakit at pagkadismaya. Napatigil si Irene. Ang litratong hawak niya ay naninira sa kanyang kaluluwa. Si Gio, nakangiti, malapit sa ibang babae, ilang araw lang matapos ang kanilang kasal. Ang bawat pangako, bawat matamis na tingin, bawat pag-aalaga matapos ang aksidente. Lahat ba ay huwad? Isang malaking palabas upang takpan ang katotohanan na kailanman ay hindi siya pinili ni Gio? Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Ang mga mata niya ay lumabo sa mga luhang nagbabadyang bumuhos. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang litrato ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Narinig niya ang tawag ni Gio mula sa likuran, ngunit hindi niya pinansin. Ang bawat hakbang ay tila ba papalayo sa isang bangungot na tinawag niyang pag-ibig. Irene, pakiusap, pakinggan mo ako. Sigaw ni Gio at hinabol siya. Ngunit nagpatuloy si Irene sa pagtakbo. Hanggang sa maabot niya ang gate ng mansyon, lumabas siya kahit na umuulan na. Ang malakas na pagpatak ng ulan ay tila nakikisama sa kanyang pagluha. Nahabol siya ni Gio. Hinawakan nito ang kanyang braso. Irene, hayaan mong ipaliwanag ko. Ang babaeng yon, pinsan ko siya. Nagkaroon siya ng problema sa pera at tinutulungan ko siya. Kailangan kong itago sa iyo noon dahil may kinalaman sa pamilya niya. Ayokong idawit ka pa sa mga problema ko. Ngunit huli na ang lahat. Pinsan mo. Humalakhak si Irene, isang halakhak na puno ng sakit. Puro kasinungalingan, Gio. Ang ganda ng paliwanag mo. Pero bakit mo itinago? Bakit hindi ka nagsalita noon? Natakot akong baka layuan mo ako, Irene. Sagot ni Gio. Ang kanyang boses
ay puno ng paghihinayang. Natakot akong baka hindi mo ako tanggapin sa mga problema ko. Natakot akong baka hindi ako karapat-dapat sa'yo. At ano ngayon, Gio? Sa tingin mo, karapat-dapat ka pa rin sa akin matapos ang lahat ng kasinungalingang ito? Tanong ni Irene at tinabig ang kamay ni Gio. Ayoko nang marinig ang anumang sasabihin mo. Ayoko nang makita ka. Lumapit si Justin na may payong. Nakita niya ang eksena at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Gio, hayaan mo na muna si Irene, sabi ni Justin habang lumalapit kay Irene. Kailangan niya ng oras, sobra na ang sakit na dinadanas niya. Wala kang karapatang makialam dito, Justin, sigaw ni Gio. May karapatan ako, sagot ni Justin at dahan-dahang inakbayan si Irene. Dahil ako ang nagmamahal kay Irene, hindi ikaw. Wala kang alam, Justin, sigaw ni Gio. Ang alam ko, Gio, ay sinaktan mo si Irene at iyon ang hindi ko palalagpasin, sabi ni Justin at inalalayan si Irene na maglakad palayo. Tinanggal ni Irene ang kanyang sarili mula kay Justin. Ang lahat ng tao ay tila ba sinasaktan siya. Ang lahat ng kanyang paniniwala ay naglaho. Naglakad si Irene sa ulan, walang direksyon. Ang kanyang damit ay basa. Ang kanyang buhok ay malagkit. Ngunit wala siyang pakialam. Ang lamig na nararamdaman niya sa loob ay mas matindi pa sa lamig ng ulan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa sementeryo. Sa puntod ng kanyang ina, lumuhod siya at umiyak ng umiyak. Mama, bakit? Bakit ganito? Sabi mo, makikita ko ang kaligayahan. Sabi mo, magiging maayos ang lahat. Pero bakit ako nasasaktan ng ganito? Ang kanyang mga mata ay napatingin sa kwintas na suot niya. Ang kwintas na bigay ng kanyang ina. Find your own truth. Ngunit paano niya mahahanap ang kanyang sariling katotohanan kung ang lahat ay puro kasinungalingan? Irene, bakit ka nandito sa ulan? Narinig niya ang boses ni Doña Angeline. Lumapit ito, may dalang payong. Ang mukha nito ay hindi na seryoso, kundi puno ng pag-aalala. Irene, alam kong nasasaktan ka, sabi ni Doña Angeline at hinawakan ang kanyang balikat. Pero huwag kang padadala sa emosyon. Ang totoo ay hindi laging madaling makita. Pero mama, sagot ni Irene, ang kanyang tinig ay basag. Ang sakit po. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko, puro kasinungalingan. Hindi lahat, sabi ni Doña Angeline. May mga tao na nagmamahal sa'yo at may mga tao na handang gawin ang lahat para sa'yo. Pero kailangan mong tingnan sa likod ng mga nakikita mo. Inabot ni Doña Angeline ang isang panyo kay Irene. Ang mama mo, alam kong masaya siya sa'yo. At ang pangako niya sa'yo ay hindi para pahirapan ka. Ito ay para gabayan ka. Gabayan ka sa paghahanap ng totoong pagmamahal at sa pagpili ng tama. Tiningnan ni Irene si Doña Angeline. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Isang ina na nag-aalala sa kanyang mga anak. Ang totoo, Irene, alam kong mahal ka ni Gio, sabi ni Doña Angeline. At alam ko rin ang tungkol sa divorce paper, pero alam ko rin ang totoong nangyari at hindi ganoon ang iniisip mo. Nagulat si Irene. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May mga bagay na kailangan mong matuklasan sa iyong sarili, Irene, sabi ni Doña Angeline. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa dahil ang katotohanan ay laging maglalabas. Umalis si Doña Angeline. Iniiwan si Irene na mag-isa sa puntod ng kanyang ina. Ang kanyang isip ay puno ng mga katanungan. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ngunit sa gitna ng lahat, mayroong isang maliit na kislap ng pag-asa. Ang mga salita ni Doña Angeline ay tila ba isang kandila sa dilim. Bigla, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan si Irene, ngunit sinagot niya ito. Hello? Ang lahat ng alam mo tungkol kay Justin ay kasinungalingan. Hanapin mo ang kwintas ng iyong ina. Isang boses ng babae hindi niya kilala.
At pagkatapos, naputo lang tawag. Nanlaki ang mga mata ni Irene. Ang kwintas. Find your own truth. Ano ang ibig sabihin nito? May kinalaman ba ito kay Justin? At sa lahat ng nangyayari, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ito na ang simula ng kanyang paghahanap sa katotohanan. Ang lahat ng alam mo tungkol kay Justin ay kasinungalingan. Hanapin mo ang kwintas ng iyong ina. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Irene habang naglalakad siya pabalik sa mansyon. Ang ulan ay huminto na, ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng bagyo. Sino ang tumawag? At bakit niya kailangang hanapin ang kwintas ng kanyang ina? Pagdating sa kanyang kwarto, mabilis niyang kinuha ang kwintas na hugis puso. Find your own truth. Pilit niyang inalala ang mga salita ng kanyang ina. Ano ang gusto niyang sabihin? Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon. Irene, anak, ang tunay na pagmamahal ay hindi laging madaling makita. Minsan, nakatago ito sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Kaya huwag kang matakot na maghanap. Huwag kang matakot na lumaban para sa kung ano ang tama. Nag-isip si Irene. Ang kanyang ina ay madalas bumibisita sa isang lumang tindahan ng alahas sa bayan nila. Isang maliit na shop na nag-aayos din ng mga lumang gamit. Baka doon niya matagpuan ang kasagutan. Kinabukasan, maaga siyang umalis sa mansyon nang walang paalam. Dumiretso siya sa bayan. Ang lumang tindahan ng alahas ay nandoon pa rin. Tila hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Magandang umaga po. Bati ni Irene sa matandang may-ari ng tindahan. Nandito po ako para magtanong tungkol sa kwintas na ito. Ipinakita niya ang kwintas. Agad na lumiwanag ang mukha ng matandang lalaki. Ang kwintas na ito, regalo ito ng iyong ina sa kanya, hindi ba? Napakagandang kwintas. Kwintas po ni Mama. Nagulat si Irene. Regalo po ito ng mama ko sa akin. Hindi, sabi ng matandang lalaki at ngumiti. Ang kwintas na ito ay bigay ng iyong ina kay Gio Villarreal. Noong bata pa siya, isang token ng pasasalamat. Matapos siyang iligtas ni Gio mula sa isang insidente noong bata pa kayo. Pero hiningi rin niya ito pabalik dahil may nakaukit siyang mensahe para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Irene. Token ng pasasalamat? Kay Gio. Ligtas? Ligtas saan? Irene, alam mo ba? Patuloy ng matandang lalaki na ang mama mo ay naging malapit din sa pamilya Villarreal, lalo na kay Doña Angeline. Mayroong isang malaking utang na loob ang iyong ina kay Doña Angeline. Hindi pinansin ng iyong ina ang pagiging mahirap nila Gio noon. Hindi ang yaman ang basihan ng totoong pagmamahal. Ito ang pangaral niya sa iyo. At ang find your own truth ay ang paalala ng iyong ina na hanapin mo ang iyong sariling kaligayahan, hindi ang sa ibang tao. Ang kasal mo kay Gio, alam ng mama mo na may kinalaman iyon sa nakaraan. Kaya gusto niyang bigyan ka ng kalayaan para pumili ng tama. Ang kanyang mundo ay tila ba umikot. Hindi ito ang kwintas ng kanyang ina. Ito ay kwintas ni Gio. At ang lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa kanilang kasal ay unti-unting nagbago. Mabilis siyang bumalik sa mansyon. Ang kanyang isip ay puno ng mga bagong impormasyon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Doña Angeline. Nasa library ito, kausap ang isang abogado. Sumilip si Irene at narinig niya ang usapan. Kailangan nating siguraduhin na hindi na makakabalik si Justin sa kumpanya, attorney, sabi ni Doña Angeline. Ang kanyang mga ginawa ay hindi matatanggap. Ang pagmamanipula niya kay Gio at ang pagtatangka niyang sirain ang reputasyon niya sa mga investors ay dapat niyang pagbayaran. Alam kong anak ko siya, pero sobra na ang ginawa niya. Nagulat si Irene. Si Doña Angeline, alam niya ang ginawa ni Justin at nilalabanan niya ito? At ang tungkol sa aksidente, attorney, patuloy ni Doña Angeline. Mayroon akong ebidensya na si Justin ang nagplano nito. Gusto niyang saktan si Gio para mawala sa landas niya. At gusto niyang sisihin si Irene. Hindi makapaniwala si Irene sa kanyang naririnig.
Ang aksidente? Si Justin? Si Doña Angeline na tahimik lamang at tila walang pakialam? Ito ang totoo niyang mukha. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang lahat ng kanyang paniniwala tungkol kay Doña Angeline ay naglaho. Nagmadali si Irene papunta sa kwarto ni Gio. Kailangan niya itong sabihin sa kanya. Kailangan niyang humingi ng tawad. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Gio na nakaupo sa kanyang kama, may hawak na isang lumang photo album. Lumapit si Irene at nakita niya ang mga larawan. Mga larawan niya noong bata pa siya, kasama ang kanyang ina, sa hardin ng mansyon Villarreal. Gio, tanong ni Irene, ano ito? Tumingin si Gio sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Matagal na kitang kilala, Irene. Matagal na kitang mahal. Ipinakita ni Gio ang isang larawan. Isang larawan niya noong bata pa siya, nakangiti. At sa likod nito, mayroong nakasulat. Para sa aking bayani, si Gio. At ang pirma, Irene. Nagulat si Irene. Ako ang nagsulat niyan. Oo, sagot ni Gio. Nakalimutan mo na. Noong nalunod ka sa ilog at ako ang sumagip sa'yo, binigay mo sa akin iyan bilang pasasalamat. Biglang bumalik ang mga alaala. Ang batang lalaki na sumagip sa kanya mula sa ilog. Ang batang lalaki na nagbigay sa kanya ng isang maliit na bulaklak. Ang batang lalaki na nagparamdam sa kanya ng kaligtasan. Ito ay si Gio, hindi si Justin. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang lahat ng kanyang mga akala ay mali. Si Gio, ang taong kanyang kinasusuklaman, ay ang kanyang tagapagligtas, at ang taong kanyang minahal, si Justin, ay ang kanyang kalaban. Gio, bulong ni Irene, ang kanyang tinig ay basag. Patawarin mo ako, ang dami kong maling akala. Niyakap ni Gio si Irene ng mahigpit. Okay lang, Irene, naiintindihan ko. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Kailangan nilang harapin si Justin. Kailangan nilang ibunyag ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang hangin sa silid-kainan ng Villarreal Mansion ay mas mabigat kaysa karaniwan. Naroon si Doña Angeline, seryoso ang mukha. Naroon si Justin na may pilit na ngiti at tila wala siyang alam. At doon, sa gitna, sina Irene at Gio na may magkahawak kamay. Ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Ito na ang araw ng paghaharap. Magandang umaga sa lahat. Simula ni Doña Angeline, ang kanyang tinig ay matatag. Mayroon tayong mahalagang pag-uusapan ngayon. Mga bagay na matagal nang dapat na bigyang linaw. Tiningnan ni Justin si Irene at ngumiti. Siguro ay tungkol sa mga plano sa kumpanya, Mama. Alam kong matagal na itong napag-uusapan. Hindi, Justin, sagot ni Doña Angeline. Ang kanyang tingin ay matalim na bumaling kay Justin. Tungkol ito sa katotohanan. Nanatiling kalmado si Justin, ngunit napansin ni Irene ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Justin, simula ni Irene, ang kanyang tinig ay malinaw at matapang. Alam ko na ang lahat. Nagulat si Justin. Ang kanyang nangiti ay naglaho. Ang lahat ng ano, Irene? Huwag kang magpakadrama. Nakikita ko ang pinagdadaanan mo. Ang lahat ng kasinungalingan mo, Justin? Dagdag ni Gio, na ngayon ay tumayo sa tabi ni Irene. Ang lahat ng panlilinlang mo. Kasinungalingan? Tumayo si Justin at tumawa ng mapakla. Anong pinagsasabi ninyo? Nagiging baliw na ata kayo. Hindi kami nababaliw, Justin, sabi ni Irene. Alam ko na ikaw ang nagplano ng aksidente. Alam ko na ikaw ang sumusunod sa amin sa Palawan. Gusto mong saktan si Gio. Gusto mong sirain ang lahat ng mayroon kami. Nanlaki ang mga mata ni Justin. Ang kanyang mukha ay naging putlang-putla. Irene, anong pinagsasabi mo? Guni-guni mo lang yan. Hindi, sabi ni Gio. Meron kaming ebidensya, Justin. Ibinigay ni Gio kay Doña Angeline ang isang USB drive. Isinaksak ito ni Doña Angeline sa laptop.
at nagsimulang maglaro ang isang recording, ang boses ni Justin. Justin, siguraduhin mong masisira ang kotse ni Gio. Gusto kong maparalisa siya. At siguraduhin mong hindi masusugatan si Irene. Ayokong madamay siya. Ang gusto ko lang, si Gio ang mawala. Unknown voice. Masusunod po, sir. Ang lahat ay natahimik. Ang boses ni Justin ay malinaw na malinaw. Ang kanyang mga plano ay nabunyag na. Nanginginig si Justin. Hindi ako yan. Pekeng recording yan. Peke? Tanong ni Doña Angeline at tumingin kay Justin ng may matinding pagkadismaya. Hindi ko akalain na kaya mong gawin ng ganito, Justin. Ang kapatid mo, ang iyong pamilya. Hindi, Mama. Hindi ako yan. Sigaw ni Justin. Sinisiraan lang nila ako. At ang tungkol sa divorce paper, Justin? Tanong ni Irene. Ikaw ang nagpilit kay Gio na huwag akong hiwalayan. Hindi dahil sa mahal mo ako, kundi dahil gusto mo akong panatilihin sa tabi mo. Gusto mo kaming saktan. At ang litrato? Ang babaeng pinsan ni Gio? Isang kasinungalingan din iyon. Dagdag ni Irene. Si Gio ang sumagip sa akin sa ilog nung bata pa kami. Hindi ikaw. Siya ang mahal ko, Justin. Siya ang pinili ko. Ang maskara ni Justin ay tuluyang nagbagsak. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit, puot at pagkapahiya. Kasinungalingan. Lahat kayo ay nagsisinungaling. Ginagawa ninyo ito para mawala ako sa kumpanya, para kay Gio. Hindi, Justin, sabi ni Doña Angeline at tumayo. Ginagawa namin ito para sa katotohanan. Ginagawa namin ito dahil kailangan mong harapin ang mga kasalanan mo. Hindi ko kailanman sinira ang pamilya ko. Ngunit ikaw ang sumisira sa sarili mo. Naglakad si Doña Angeline palapit kay Justin. Matagal na kitang pinagmamasdan, Justin. Ang iyong pagiging mapanlinlang, ang iyong pagiging sakim, ang iyong pagiging seloso. Ngunit hindi ko akalain na kaya mong saktan ang sarili mong kapatid. Mama, hindi! Sigaw ni Justin at napaluha. Simula ngayon, wala ka nang kinalaman sa kumpanya, sabi ni Doña Angeline. At ang lahat ng ebidensya ay ibibigay namin sa pulisya. Kailangan mong pagbayaran ang iyong mga kasalanan. Hindi ninyo pwedeng gawin sa akin ito. Sigaw ni Justin at sinubukan niyang lumapit kay Irene na tila ba ay gusto niyang saktan ito. Ngunit mabilis na hinarangan ni Gio si Justin. Huwag na huwag mong saktan si Irene. Kasalanan mo ito, Gio. Kasalanan mo ang lahat. Sigaw ni Justin at sinubukan niyang suntukin si Gio. Ngunit mabilis na nakailag si Gio. Dumating ang mga security guard at mabilis nilang kinontrol si Justin. Hindi pa ito tapos. Maghihiganti ako. Hindi ninyo ako kilala. Sigaw ni Justin habang hinihila siya palabas ng mansyon. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Naiwan sina Irene, Gio, at Doña Angeline. Ang lahat ay natahimik. Ang tensyon sa silid ay unti-unting nawala. Salamat, Mama, sabi ni Gio habang niyayakap ang kanyang ina. Ikaw ang anak ko, Gio, at karapat-dapat ka sa lahat ng mabuti, sagot ni Doña Angeline at napangiti. Isang ngiting puno ng pagmamahal. Tiningnan ni Irene si Gio. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyag na. Ang lahat ng sakit ay nawala na. Ang kanilang pag-ibig ay nanalo. Isang taon ang lumipas. Ang Villarreal Mansion ay hindi na isang lugar ng mga lihim at tensyon, kundi isang tahanan na puno ng tawanan at pagmamahalan. Si Justin ay nakulong at nahaharap sa mga kasong kriminal. Ang kanyang mga kasinungalingan ay tuluyang bumalik at sumira sa kanyang buhay. Ang hustisya ay nagtagumpay. Si Irene at Gio, matapos ang lahat ng pinagdaanan, ay mas matatag kaysa kailanman. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naghilom at ang bawat hamon ay nagpalakas sa kanilang pag-ibig. Isang araw, habang naglalakad sila sa hardin ng mansyon, huminto si Gio.
Humarap siya kay Irene at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Irene, simula ni Gio at lumuhod. Kinabahan si Irene. Alam kong ikinasal na tayo, pero gusto kong ulitin ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pangako, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal. Mahal na mahal kita, Irene Salazar Villarreal. Will you marry me again? Para sa ating dalawa at para sa ating kinabukasan? Tumulo ang luha sa mga mata ni Irene, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Opo, Gio. Opo. Niyakap ni Gio si Irene ng mahigpit at hinalikan. Isang halik na puno ng pangako at walang hanggang pagmamahal. Ilang buwan ang lumipas at muling naganap ang isang kasal sa hardin ng Villarreal Mansion. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pilit na oo. Walang kalungkutan, walang pag-aalinlangan. Tanging pagmamahal lamang. Si Irene ay nakasuot ng puting trahe de boda na idinisenyo niya mismo. Sa pagkakataong ito, simbolo ito ng bagong simula, ng tunay na kaligayahan. Si Gio ay nakasuot ng puting suit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap, ng pagmamahal habang nakatingin kay Irene. Mahal kita, Gio, bulong ni Irene. Mahal na mahal kita, Irene, sagot ni Gio. Nagpalitan sila ng sumpaan at sa bawat salita, ramdam ang kanilang pagmamahal. Ang kanilang kasal ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap, pagpapatawad, at pagpili na lumaban para sa isa't isa. Si Doña Angeline ay nakaupo sa harap. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan para sa kanyang anak. Sabi ko na nga ba, Gio, karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang kanilang bagong buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahalan, pagtitiwala, at respeto. Isang araw, pagkalipas ng ilang buwan, mayroong magandang balita si Irene para kay Gio. Gio, simula ni Irene habang hawak ang kamay nito. May sasabihin ako sa'yo. Napansin ni Gio ang kislap sa mga mata ni Irene. Ano yun, mahal? Magiging tatay ka na, sabi ni Irene at ngumiti ng malawak. Nanlaki ang mga mata ni Gio. Hindi siya makapaniwala. Niyakap niya si Irene ng mahigpit at umiyak. Salamat, Irene. Salamat sa lahat. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Ang kanilang anak ay isang babae na pinangalanan nilang Hope. Isang simbolo ng kanilang pag-asa, ng kanilang pagmamahal, at ng kanilang bagong simula. Ang pagdating ni Hope ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanilang pamilya. Si Irene, mula sa pagiging isang probinsyana na puno ng mga pasanin at dinkin, ay naging isang matapang, matatag, at mapagmahal na ina at asawa. Natagpuan niya ang kanyang sariling katotohanan sa puso ni Gio, isang pag-ibig na hindi perpekto, ngunit tunay, mapagkumbaba, at puno ng sakripisyo. Ang kwento ni na Irene at Gio ay isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa kung sino ang perpekto, kundi tungkol sa kung sino ang handang manatili, lumaban, magpatawad, at muling magsimula sa tamang tao. At dito nagtatapos ang kwento ni na Irene at Gio, isang pagpapatunay sa kapangyarihan ng pagmamahal, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay. Kasama kami sa bawat yugto ng kwentong ito. Ang bawat salita, bawat emosyon, at bawat twist na inyong pinakinggan ay isinulat ng may pagmamahal at pagnanais na magbigay inspirasyon. Naging masaya ako at nalungkot kasama ni na Irene at Gio, at bawat hamon at tagumpay na kanilang pinagdaanan ay tila naging bahagi na rin ng aking karanasan. Sana ay naibahagi namin sa inyo
ang kahalagahan ng pagpapatawad, ng pagbibigay, ng pangalawang pagkakataon, at ng paghahanap ng tunay na pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok at mga maling akala. Ang pag-ibig ay hindi laging perpekto at hindi ito laging sumusunod sa mga inaasahan natin, ngunit laging may puwang para sa pagbabago, pag-unawa, at paghilom. Ang pagtitiwala sa sariling puso at ang lakas na lumaban para sa tama ang siyang magdadala sa atin sa ating sariling masayang pagtatapos. Ano ang inyong pakiramdam matapos pakinggan ang kwento ni na Irene at Gio? Mayroon ba kayong kaparehong karanasan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at reflections sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at mga opinyon. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig. Paalam po.